Aringat kay hirap ng buhay, abay, tara na't magluto ng tinolang isda. Nariyan, pinrepare natin ng, ano ba to, sayote? Halata naman siguro sa pagmumukha na hindi ko matanggap na ang lulutuin ay tinolang isda. Kasi first time ko to. Natatakot na nga ako i-judge sa mga natural kong luto o sa mga normal kong niluluto. Tapos paglulutuin pa ako ng tinolang isda, be. Anong lasa nun? Aringat, piniprepare ko na ang sibuyas at bawang panggisa. Isisimulan na natin ang pagluluto kasi kanina naisalang ko na yung isda. Pinrito ko na muna siya nang sa gayon ay isasahog na lang natin. Parang kadiri naman sobra kung isasapaw mo lang dun yung isda na hilaw, di ba? Wow, over naman sa effort, be. Over talaga, makapag-vlog lang. Sa hirap ng buhay, walang pambili ng tripod, be. Nagawa pang magpa-cute, walang cameraman, kaya pasensya na talaga. And ngayon naman, ito, mag-prepare tayo ng dragon fruit para kay nanay. Uy, tsaka first time ko sasabihin to dito sa vlog ko. Sa tanda kong to, oo, first time akong makakakain ng dragon fruit. Akala ko kasi dati, sobrang mahal ng kilo nito. 100 pesos lang pala, meron ka na nito. Abay, ewan ko rin ba, tawang-tawa ko sa ginagawa ko, wala namang nakakatawa. Siguro yung mukha ko kasi wala pa akong ligo dyan 2 araw na. Tuwang-tuwa ko nang makita kong pulang-pula yung dragon fruit, be. Para siyang gelatin pala, no? Sa totoong buhay. Ganun pala siya. Nakakatuwa. Abay, dahan-dahan lamang ako sa paggayat dyan ay takot na takot mabawasan ng daliri. So, eto, natapos na rin nating iprito ang isda at isasahog na lamang natin siya. So, ngayon, maghanda tayo ng tubig. Galing gripo. Buksan natin yung gasol. Sa mahinang paraan lang. Mahinang paraan. Oh, wow! Abay, tapos syempre kumuha ako ng takip para naman kumulo yung tubig na ating... Akala ko gigisa ako, hindi pala ako gigisa, no? Ayan, tinakpan ko na yung tubig hanggang sa kumulo siya. Then after that, lagay natin yan yung ginayat nating sibuyas, luya, tsaka bawang. Malinis yung sangkalan na mukha lang dinugyot-dugyot, pero malinis yun. I swear, wag kayong magmalinis, ganyan din ang sangkalan nyo sa bahay. So yan, malinis din yung kamay ko, kita nyo naman, di ba? May pa-nails extension pa yan. Abay, naglagay na rin po pala ako ng asin. Tapos, syempre, maya-maya, no, pag nakulo na siya, lagyan na natin yung sayote. Kasi di siya kay kuya, sayote. Haluin natin ng kaunti, magpanggap tayo na kunyari, ang galing-galing natin magluto pero parang naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan. Napakagaling mo talaga. Kung napapanood man ang future husband ko to, pasensya ka na ha. Kung tinolang isda lamang ang kaya kong ibigay sa iyo. So ngayon, nilagay na natin yung isda. Bakit ganyan? Sobrang plain nung sabaw. Dapat may kulay yan, di ba? Kahit medyo brown-brown man lang. Ay, okay nga daw oh. So ngayon, naka 0.5 na naman tayo. Patis yung nilagay ko dyan, organic na patis. Tama ba? Organic. Basta yung, ewan ko sa kuya ko, sobrang hilig nila kasi ganun. So yan, effort na naman ng babae sa pagbibidyo. Wala kasi hindi ko may patong yung cellphone ko sa kung saan. Pasensya, naging 0.5 ko man lang yan siya. Proud pa yan siya. Abay, pakita ko na rin naman sa inyo. Oh, may kulay na yung niluluto ko. Congrats to me. Tapos ngayon, kahit 2 minutes ko pa lang siya na ilalagay sa freezer, abay, kinuha ko na yung dragon fruit. Kay first time nga ni, makatikim nga ni ng dragon fruit ba? Sabi ko kay nanay lang to, pero parang ako yata yung uubos. May pagtirik pa ng mata. Ayan na. Proud na naman siya sa kanyang niluluto. May pagtikim. Master Chef yarn. Pagpasensya niyo na yung mukha ko. Nasa loob lang din naman ako ng bahay. Hindi naman na tayo dapat na mag-inarte pa. Wala naman tayong pagagandahan. Magluluto lang naman tayo. Babad na babad lang naman tayo. Hoy, kanina pa ako. Ano daw? So yun na nga, feeling ko approved siya sa panlasa ko. Okay na siya. Feeling ko, oo. Pero dahil hindi tayo kontento, kasi yung kuya ko, magkaiba kami ng taste sa pagluto, tawagin ko na rin siya. Ay, eto pa pala. Ipanguhuli ko pala yung yang, ano nga tawag dyan? Talbos ng kamote na kulay violet. O, pang last to na ilalagay para hindi siya maging labog. Hindi ko alam kung tinolang isda pa bang tawag dito. Hindi ko alam o parang nag-experiment lang ako kasi yun lang yung nakita ko sa rep at yun lang yung pwede naming kainin. Noong mga panahon pala na to guys, ay wala ako sa probinsya namin. Nandito ako nun sa bahay ng kuya ko at ako yung inassign niya para magluto nito. First time ko nga magluto, sobrang proud pa ako na, I can make it through the rain. Charis. Hindi talaga ako kumakain ng tinolang manok. Tapos pinagluto pa ako ng tinolang isda. Parang nakaka-proud lang kasi, alam mo yun, why not mag-try tayo ng bago? Wow!
Eh kasi 'di ba may mga times na hirap tayo mag-isip kung anong pwede nating ulamin for today's video. So eto, parang feeling ko kasali na siya sa mga list ng pwede kong lutuin na ulam. So pagkatapos nun, umakyat ako sa taas, ni-raid ko yung kapatid ko. Kailangan kong humingi ng validation for my luto kasi hindi ako sure. Yung kuya ko kasi talaga mahilig magluto ng mga ganyan, yung mga kakaiba. Pwede na nga magtayo to ng sariling restaurant kasi pala decision sa buhay. Akala Naya Benedictco, Young Tinola. Sa babae. Wala yan, drama niya lang yan. Paparami lang. Oo. Tingnan mo nga kung tama yung ginawa ko. Niluto ba? Luto na yun, syempre. Ano lagay mo? Asin. Ako maalat. Kaya nga tikman mo eh. Busy pa nga ni. Hmm. Ayaw, di ma! Ito yung kamatis. Wala mga kamatis eh. Ang dami mo sarap eh. Ano yung sinabi? Okay yan. Maalat. Maalat? Maalat. Maalat siya? Medyo maalat lang. Ba't ano ba nalagay? Asukal pa? Pwede na magtawa. Wag. Mapapahamak. Mapapahamak yung kakain. Ay, first time ko magluto niyan. Pero okay na. Pwede na siguro yan. Sarap naman. Papahamak lang din yung asawa ko. Sarap luto ko na yun. Sarap luto ko. Sarap. Sarap. Uya ko na to kasi basher eh. Sarap na yun, no? Sarap. Sarap!